Shoutout sa mga tropa natin na nagme-message na mag-upload na daw ako ng bagong content. Pasensya na rin kayo mga tropa kung medyo wala akong upload na itong mga nakaraan. Medyo masakit kasi yung mga binti ko. Dahil na itong mga nakaraan medyo sumama ako ng event. Umakyat kami ng bundok, Mount Daraitan, Mount Romelo at kung ano-anong mga falls yung mga pinuntahan namin. Talaga namang nakaka-enjoy at ayun lang, nagpa-relax lang din ako doon. At shoutout sa mga nagme-message sa akin na nag-avail ng templates ko at sa mga plano palang mag-avail ng templates, I highly suggest na basahin nyo muna yung mga feedbacks netong mga nag-avail na sa akin kung sulit ba talaga or kung magagamit nyo talaga para ma-make sure nyo na hindi mga basurang mga template yung i-avail ninyo kasi syempre medyo may kalakihan din yung amount na to at syempre ayokong masayang yung pera ninyo. So eto na, simulan na natin yung content natin ngayong araw. Shoutout sa iyo Paul. Dahil ito yung content natin, nag-comment siya sa atin, sabi niya, "Boss, pwede bang pagsabayin yung dye ink at pigment ink sa iisang printer?" Nagbabalak daw kasi siyang mag-business. So ang sagot dyan, oo at hindi. Merong dalawang part na naman etong katanungan niya. Unang-una, yung sa hindi muna tayo. So, kapag ang gagamitin mo mga printers ay Epson 1201, Epson 3210, Epson 5290, or kahit anong mga series ng Epson, hindi mo siya pwedeng paghaluin. Mag-iisip ka muna kung ano talagang ink ang gagamitin mo. Pero kung hindi ka pa ready mag-take ng risk sa paggamit ng mga pigment ink, ay sa tingin ko hindi ka pa dapat gumamit niyang pigment ink na yan at mag-stay ka lang sa original ink kung ano yung marireceive mo na kasamang ink nung binili mong printer dun sa mga ganitong models na Epson, 'di ba? So kagaya na ito, no, kapag bumili ka ng Epson 121, ang marireceive mo na ink diyan yung kanyang original ink na which is dye ink base. Same as Epson 3210, Epson 5290, may marireceive kang kasamang ink na yan, na which is ayan yung pinaka-original na ink nila. So, kung gusto mong gumamit ng pigment ink, etong kasama nilang na free, pwede mo siyang ibenta sa mga gumagamit ng may original ink, tapos sasalinan mo to ng ibang ink na which is ayun nga yung pigment ink. Mamimili ka lang kung pigment or dye ink, hindi mo siya pwedeng pagsamahin or pagsabayin kapag Epson printers ang gagamitin mo. Kailangan mo talagang mag-take ng risk dahil magkaiba din yung output ng dye ink na alam naman natin na medyo ma-dark yung output ng mga dye ink at pagkadating naman sa pigment ink ay basta yung parang medyo ma-bright naman yung kanyang output at hindi siya ganun ka-dark. Nagiging dark din siya pero meron kang i-adjust. Ayun yung parang napansin ko talaga. Sorry, hindi ko masyadong masabi sa inyo yung parang pinaka-term eh. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. So eto nga, ang Epson 3210, ang kasama niya, yung mga ink na yon ay yung Epson 003 na ink code nila. Na which is ayun nga yung mga dye ink. At syempre kung alam nyo naman, yung Epson 008, ayun yung pigment ink base ni Epson. So kung tatanungin nyo ako, etong pigment ink na to, kung pwede siyang gamitin sa mga Epson 3210, ay syempre naman pwede, compatible yan. Pero syempre, etong mga ink na to, yung original Epson na ink na pigment, ay talagang napakamahal. Parang halos 1,000 ata ang isang piraso niyan. Kaya tayo, ang ginagamit natin yung mga Hansol or yung Kui na tigo 100 lang or 150 para makatipid tayo. Pero syempre, ayun nga, medyo lumalayo na tayo pero at least nagkakaroon kayo ng idea. Pili lang kayo kung ano talaga yung ink na gagamitin nyo kapag Epson printer ang gagamitin nyo. Pwede naman kasi yung i-convert eh. Halimbawa, ngayong month na to, naka-original ink ka. Tapos next month, gusto mo ng i-pigment ink, gamit ka ng Kui Hansol. Pero i-drain mo lahat ng laman nung printer na yon na mga ink. Pero syempre, andun nga yung risk sa pagko-convert. So, yung iba na ibang vloggers dyan, nakikita natin, ina-alternate nila, pinapalitan yung ink nung printer nila kasi nagtitake sila ng risk doon. Kung kaya mong mag-take ng risk, kasi nga, maaring masira or magbara. Syempre, siguro alam nyo naman siguro yung mga chemical reaction na yan, di ba? Kung papalit-palit kayo ng mga ink at hindi nyo nililinisan maigi yung mga damper or kung anong mga ink tank na yan, di ba? So, napakadali
madali lang naman talaga ng mga bagay-bagay na to once na maintindihan mo yung parang pinaka-theory niya, no? So kung mag-uumpisa ka pa lang, I highly suggest na mag-stay ka lang muna ng dye ink. Tsaka ka na mag-pigment ink kapag medyo lumalawak na yung idea mo sa printing. So mabalik tayo doon sa katanungan ni Tropa, eto yung hindi. Hindi mo pwedeng pagsabayin kapag Epson printers. Pero kapag Canon printers naman, eto yung kanilang technology. Yung hybrid technology, no? Dahil yung printer head ng Canon at yung printer head ng Epson ay magkaiba ng technology. So dito sa Canon na printer, pwede mong pagsabayin yung pigment ink at dye ink. Pero per kulay. Kumbaga yung black niya ay pigment at yung kanyang CMY or yung cyan, magenta at yellow ay dye ink base. So sa mga ganitong models, Canon Pixma G1010, Canon Pixma G2010, ayan yung mga ganyang models, pwede mo siyang pagsabayin na pigment at dye ink. Pero syempre, yung black lang, pigment, at yung magenta, yellow, cyan ay dye ink. May kita mo naman yan sa kanilang website ng Canon na yung kanilang black ay pigment ink base at yung kanilang CMY ay dye ink. So kung tatanungin nyo ako kung maganda ba yung output na yan, so tignan nyo na lang yung mga ibang vloggers dyan na gumagamit ng mga ganitong printer. Pero syempre ang advantage din na itong si Canon, kayang-kaya niya yung mga 300 GSM. Pero syempre when it comes to the output, may nag-message sa akin, yung nag-avail sa akin ng Canon na printers. Sabi niya pang masa lang daw talaga yung output neto ni Canon. Kumbaga pwede na. Hindi siya ganun kaganda, hindi rin siya ganun kapangit, as in pwede na, di ba? Syempre napaka-budget meals lang din naman itong Canon printer na which is 5,000 lang, di ba? So kung ako sa'yo, Paul, etong nag-comment sa atin, I highly suggest kung gusto mo talagang pagsabayin yung pigment at dye ink, ang gamitin mong printer ay mga Canon. Pero syempre hindi mo pwedeng gamitin dito yung mga Kuyi na pigment ink, no? Inuulit ko, black lang yung pigment ink dito at hindi mo pwedeng gamitin dito yung mga Kuyi at Hansol. Dahil yung mga ganong brands ng ink ay compatible lang yon sa Epson technology na printer head. Kasi iba yung lapot nun, mga tropa, iba yung consistency ng mga Hansol at pigment ink. Wag na wag nyong gagamitin yung mga ganong brands dito sa Canon. Talagang magpapalit ka talaga agad dyan ng mga printer head mo dito sa Canon. So ayun lang, siguro sapat na yung idea na yon or sapat na yung nabanggit ko na kung gusto mo talagang pagsamahin yung pigment, go for Canon printer, 'di ba? Pero kung tatanungin mo ako sa quality nito, sa tingin ko pwede na. Kasi hindi na ako gumamit pa ng mga ibang brands. Talagang nagandahan na talaga ako ng todo dito kay Epson eh. Unang-una, napakadali niyang i-troubleshoot. At talagang matibay talaga, sa totoo lang. Lalong-lalo na kung marunong ka talagang mag-alaga ng gamit mo, mga tropa. Pero may mga chismis dyan na sirain daw ang Epson. Bahala kayo sa buhay nyo. So ayun lang, at napaka-flexible kasi talaga neto ni Epson. So ayun lang, siguro sapat na yun. O kung kulang pa yung sagot ko, mag-comment na lang ulit kayo dyan sa comment section at antayin nyo na lang yung sagot ko dyan. At kung gusto nyo mag-avail na itong mga printers na lahat ng nabanggit ko, no, ilalagay ko na lang sa description yung link neto. Etong Canon printers naman talaga, kung tunay kang crafters, talagang i-avail mo tayo. Lalong-lalo na kasi kailangan mo to kung talagang gusto mo ng mga makakapal na papel yung gamitin mo, na gagamitin mo sa mga iyong projects. Ang daming gumagamit ng mga sikat na vloggers dyan, na mga crafters. Meron silang Epson, meron silang Canon. Kasi hindi naman kayang ibigay ng iisang printer lang yung lahat ng pwede mong i-craft. Kaya kung papasukin nyo tong printing business na to, dadami at dadami yung mga printers na gagamitin ninyo. Lalong-lalo na iba't ibang machine pa yung mabibili. Sa totoo lang, mga tropa, maaadi ka sa kakabili ng mga machine kung into craft
crafting ka talaga kung seseryosohin mo tong printing business na to. Pero kung sa tindahan ka lang, print ka lang ng mga documents, isang printer lang talaga yung magagamit mo dyan. Pero kung lumalawak na yung idea mo at talagang masasabi mo sa akin, ay tama pala si Sai TV, hindi lang isang printer dapat ang meron ako. So ayun lang, like, share, and subscribe. Research is the key para hindi kayo mauto ng kahit sino mga Poncio Pilato dyan at alamin nyo yung mga tamang presyo ng mga binibili ninyong mga materyales, diba? Ayun lang, bye, huwag magpapauto. Chill lang, relax,